Okay, kakatid natin kay Mrs. So, nakakuha na tayo ng konting information patungkol dito sa bagong gulong natin sa harapan. So far, okay, nawala yung likot niya. Nasingit ako or lane splitting. Okay, hindi na siya masyadong malikot. Hindi kagaya dati nung luma. So may epekto nga talaga yung lumang gulong sa handling. Lalo na pag nasingit-singit tapos hindi pantay yung kalsada. Ramdam na ramdam mo yung imperfection ng sahig. So ngayon, tetestingin natin pa uwi. Naligaw-ligaw kami dito papunta rito, bad trip. Naka-waste na nga, naligaw pa. Gusto ko dumaan sa Skyway. May nakita akong Skyway, baka pwede tayo doon. Hindi ko sinasabing pangit yung Batlax ha. Sinasabi ko yung Batlax naman sobrang nipis na. Okay? Hindi yung Batlax na bago. Tapos sa high speed, okay din. Stable siya. Nagkaroon tayo ng problema sa mga likot ng manubela, sa nipis ng gulong. Hindi, dahil siguro di na rin pantay yung kain niya. Tapos mas tumungo siya. Pumunta yung weight ng motor sa unahan. Yung pagsakay ko pa lang, pag andar ko galing sa tire guys, naramdaman ko agad na umangat yung unahan eh. So ang isipin mo, konti lang yung magiging angat niya. Kasi nga, lumipis lang yung gulong, di ba? Pero tinignan ko, parang nasa half inch din pala. Yung kapal ng gulong ng Batlax na luma. Parang ganon, nasa half inch. So yung ganon, kakapal na gulong na nadagdag sa gulong mo, naramdam mo. Kaya tapos hindi na ako pag lumili ko. Dati kasi pag lumili ko ako, nararamdaman ko yung parang lubak. Nakakatakot mag-lean. Ngayon smooth na siya. Nalulubak yung unahan. So ngayon hindi na. Tsaka parang hindi ko paliwanag eh. Parang hindi ko alam kaya yung paliwanag. Pero yung pakiramdam mo parang pag lumiliko ka parang hindi masarap eh. Parang hindi ka natatakot. Parang nawawala yung takot mo. Parang hindi ko alam, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain eh. Basta pag naglilin ako, hindi na ako kinakabahan. Parang hindi ko alam eh, parang na-enjoy ko siya pag naglilin ako. Pero hindi siya enjoyment eh. Kasi di ba dati takot tayo. Ay, tanga, Astro pala to. Hinihintay ko ba sa akin? Gago. Bilisan natin, nandun yung sa likod natin, nakakahiya. Nahiya ako sa kanya. Hindi kasi dati nga, pag lumili ko ako, nagilin, nararamdaman kong tumatalbog-talbog siya, kaya nakakatakot. Ngayon pa nakalin ako, kahit konti lang. Steady siya, parang kumbaga sa dagat, maalon dati, ngayon, parang lang, swimming pool lang, walang alon, parang ganun. Tsaka parang, hindi ko alam eh, parang, hindi na ako takot, hindi ko maintindihan eh. Sa unahan pero likod natin, Batlax pa din. Wala naman ako reklamo sa Batlax. Ang pinapaliwanag ko dito, yung lumang gulong, manipis na gulong versus sa makapal pa yung bago, yung nasa unahan. Hindi ko pinaglalaban yung Batlax at Michelin Road 6. Kasi yung likod natin, Batlax pa din yan. Malaki rin yung dagdag dyan sa likuan kasi sa likod siya eh. Mas importante nga yun, di ba? Pero ang sinasabi ko, luma sa bago. Okay, nagkataon lang na yung bago Road 6, yung luma Batlax T32. Okay. Baka kasi isipin nyo pinaglalaban natin yung dalawang brand. Hindi. Tingnan nyo. Oh, ang smooth. Hindi ko alam, nakakadagdag ng kumpiyansa. Kung ikukumpara ko naman sa bagong Batlax, hindi ko siya kaya compare ngayon kasi nakalimutan ko na yung feeling dati. Pero doon naman, hindi naman ako takot. Ayun, sige, ito. Hindi ko naramdaman yung doon sa bagong Batlax ko na nadagdagan yung kumpiyansa ko mag-lean. Hindi ko siya naramdaman. Normal lang. Parang walang reklamo. Normal lang. Pero dito, parang pag lumiliko ako, parang nadagdagan yung kumpiyansa ko. Bumangking kahit di tayo marunong. Tayo lane. Pero ingat kasi nga nagkakaroon ka ng kumpiyansa kahit hindi ka naman marunong kagaya sa atin. So ingat lang, dahan-dahan lang, practice pa rin. Siguraduhin nyo pa rin within skill level
Nasa skill level niya pa rin ginagawa niyang pag-banking kagaya sa atin. Hindi naman tayo magaling bumangking, kaya shit, ito na. Sabi ko na nga ba eh, sobrang traffic dito eh. Dapat balik na nila sa dati. Siyempre, bottleneck, tapos yung reader nila dalawa lang. Dati dun, di ba marami? Parang ilan ba yun? 4? Ngayon, yan na lang. Yan oh, maganda siya. Kasi slow speed, diretso siya, di ba? Kasi sa luma, gaganyan-ganyan na tayo niyan. Ang hirap na i-balance. So ngayon, okay siya. Kasi bago. So, yun. Kulang pa rin yung information natin. Malay natin, may makita pa tayong iba. Ang ano ko lang, di lang ako sanay, parang matigas siya. Parang mataas yung hangin, ibig sabihin. Kumpara mo dun sa lumang gulong. Ito, high speed naman. Pakita ko sa inyo. Bumalik ang dating handling ni Doming. Kasi dati, lalo na nung bago siya, bagong kuha. Yung sweet spot ko nasa 140. Yung bago manginig lahat. Yung parang bago mo maramdaman na nahihirapan na siya. Mamaya kung maluwag doon sa bandang pakawit na, testingin lang natin yung kung gaano ka stable. Alam niyo yung sinasabi ko na, lagi ko sinasabi na pag tinatamaan ng hangin yung windshield, hindi ko na siya nararamdaman ngayon. So mali ako. Hindi siya dahil dun sa ano hindi siya dahil dun sa windshield na hinahangin. Tingin ko may kinalaman yung dalawang gulong natin na pangit eh. Papangit na kasi pudpud na parehas, di ba? Para sa silang pudpud. Siguro yun yung may kinalaman sa hindi siya steady tumakbo. So ayun, yun na na-discover natin. Okay, so balik tayo mamaya pagkasundo kay Mrs. Isang biyahe pa para may isa pa tayong biyahe. Okay, second testing natin ng gulong. So nakahalos 60 kilometers na tayo. Ngayon naman yung pangalawang 60. So break in na siya pag uwi natin. Ayun, so yun nga, confirm stable na siya sa lahat ng senaryo. May epekto nga yung manipis na gulong kahit na hindi naman na-deform yung shape niya. Bilog pa rin naman siya. Pero ang laki ng pinagbago. Siguro nagsama-sama, manipis siya. Since manipis, lumubog yung unahan. Sa baba na siya, hindi na siya balance. Kaya mas ramdam natin yung imperfection ng sahig. Saka siguro na-deform na rin yung shape nun, hindi lang natin nakikita. Astigo, Toy Story. Galing.